opportunity na suportahan din po natin dito ang ating kapulisan. Ayan po. Ayan po, PNP updates, PNP serves search warrant versus Estonian national in Dumaguete cyber voyeurism probe. Ayan po, ayan po, nag-serve po ng arrest warrant ang ating Philippine National Police sa ukol po ito sa cybercrime. Ayan po, dahil po marami po ngayon ang nagkalat na, at dahil nga po sa pamumuno po General Nartates, ito pong ating cybercrime ay bumaba ng almost 12%. Palakpakan! Ayan na, dahil po kay General Nartates yan. At syempre sa pagkakipagtulungan po ng ating DICT na kaibigan natin, Sir Aboy. A court-authorized cybercrime operation of the Philippine National Police under the leadership of Nartates was carried out in Dumaguete City on Saturday against Estonian National. Ano ba yung Estonian National? Anong lahi ang Estonian? Ano ba yung Estonian? Ano ba bansa yan? Stone? Aray ko. Ano ba yung ano yan? Ano ba laya? Europe? Europe, Mampani. Okay. Kala ko stone. Anak ka ng po. Okay. Europe pala yan. Stone. Stone yan. Okay. Ngayon ko lang nakarinig ng ganyan eh. Shoutout Mami Eva Punsalan, Ma'am Norma, shoutout po. Ayan sa dito po, The Lone Star, may vlog ako. Shoutout po, Bongski, Rebecca. Ayan, mabait ako ngayon ha. Okay, ayan po ha. Ayan po ang ating kapulisan, pati po sa cybercrime ay talagang nakabantay po sila. Okay? Siguro po ito, inuli po ito dahil po, alam niyo naman po Okay, regarding online po, mga scamming, mga child pornography, ganyan po yan eh. Regarding cybercrime, tapos European pa, ganyan po. Ayan Ayan po, inuli po siya ng ating sa may Dumaguete, Region 7 and the Central Office, Mission Order, January 14, being an undesirable alien sa immigration po siya nahuli. Immigration po, violation of immigration. He is now under the custody of the Bureau of Immigration. Ayan po. Ayan po ang kadalasan mga binabantayan po ng ating kapulisan. Immigration, child pornography, at mga scamming, mga credit card scamming, ayan po ang binabantayan diyan sa cybercrime. At kumilos po diyan ang ating kapulisan at matagumpay po na nahuli ang isang Estonian. Estonian, no? Your Filipino page, shout out. Okay, dito naman po, nakahanda na po. Dito na po tayo. Ito po, PNP All-Out Security Preparation ensure safe hosting of Asian Summit 2026. Ngayon nga pong 2026, dito po isasagawa ang Asian Summit kung saan ang ating mga mga world leaders from different kinds of the world will go here to participate in the said APEC Summit. And our president is delighted that we are the host country in this year, 2026. Palakpakan! Yeah. You heard it right. We are the host country in this year, 2026. And if speaking of we are the host country, we must protect different world leaders when they will go here. So our PMP and AFP are now really in all-out security preparation to ensure the safetyness because we are the host country. Am I right? Am I right?
Okay? So, naghahanda na po ng maigi ang ating puwersang sandatahang lakas, lalong-lalo na po ang ating PMP, dahil po malaki pong bagay itong Asian Summit. Ang Asian Summit po, ito po ang magbibigay po sa atin ng malaking bentahe ngayon. Dahil pag pumunta po ang Asian Summit dito, marami po makikita sa ating bansa, marami po ang maaaring mga world leaders na mag-invest sa our country. And hindi lang po yan. Kailangan naman natin siguraduhin na mga world leaders na pupunta, malalaking bansa po yan, pupunta rito ay siguraduhin ligtas sila sa pagdating dito. Kaya po, wala pa man po ang itinakdang oras at araw ng Asian Summit, naghahanda na po ang ating sandatahang lakas, especially po ang ating kapulisan sa pamumuno po ni General Nartates. Kaya sana po maging maganda po itong Asian Summit natin dahil dito rin po nakasalalay ang mga investor na mamumuhunan sa ating bansa. At syempre, pag-uusapan po dito, ang alam ko ay ang different kinds of territories. Talagang nataon pa sa atin yan. Yung pag-uusapan po ngayon dito sa Asian Summit ay respecting different kinds of territories. Na alam naman po natin ngayon na tayo ay winawalang yan ng China at di natin alam kung pupunta ang China dito sa nasabing Asian Summit. Pero alam ko at alam natin lahat na kaya ni Presidenteng i-handle yan. Sa talino, galing ng ating Presidente Bongbong Marcos, panis na panis yung Asian Summit, di ba? Sa mga English pa lang ni Presidente, panis yan. Aray ko. Diba? Utek. Kesa naman asahan mo, Presidente mo si Sara. What can you say about your economy of the Philippines? I can say... I can say the economy is good, Aray ko. better, and okay. And okay. The Filipino ituk Aray ko. Patayin mo si BBM. No joke. Rachel Martinez, shout out. Okay. How is the Philippines going? How is the economy in your country regarding the inflation rate and regarding different kinds of problem that you are facing? What can you say about Miss President Sara Duterte? I don't want to answer that question. Aray ko. What can you say about the relationship between China and the Philippines? They say that China is really occupying different kinds of lands and territories in the West Philippine Sea. What can you say about Miss President Sara Duterte? I don't want to answer that question. Anak ka ng po. Tek, paano yan? Hindi pwede pong ganon sa Asian Summit na parating, ha? Hindi po pwedeng ganon. Kailangan po sa Asian Summit, lahat ng sasabihin mo, lahat sasagutin mo. Dahil nakikita po doon, they will see the reflection. Remember always that the president is the reflection of our country. Aray ko. Okay?
So, if they insist that our President Sara Duterte cannot even answer a simple question, what will be the implication and the reflection of our other country? They will think that we are so stupid. Okay? Di ba? Hindi mo pwedeng ganon. Di ba? Mami Eva Pansalan, Bansyang hates, di ba? Hindi pwedeng ganon. Kailangan po, katulad ni BBM, kung sumagot po, di ba? The Filipino do not yield to anyone and any country because we have our own sovereignty. You must respect our own sovereignty. Putik, gano'ng mag-English si BBM? Anak ng butete. Gano'ng mag-English? Sovereignty. Slang na slang. Oh, si Sara, subiran niya. Bobo ang putik na to. Sir Sherwin, sa asawa niya, shout out. Di ba? Oh, yan po. Ayan po, by the way, salamat po sa ating PMP dahil naghahanda na po sila sa ating paparating na Apex Summit. Shout out kay Alex, sa ating admin Alex. Ayan po. And shout out din dito kay Baby Gaid. Shout out sa iyo, shout out. Okay? Dumako na po tayo dito. Sa ilang beses ko pong ini-explain sa inyo. Kung ano po yung in-explain ko sa inyo, eto na po yung para mas malinaw. Yung sinasabi ko po sa inyong Jollibee Mother, eto na po. I-explain ni Secretary Garin dahil ito po, kaya lang po ako nag-live ngayon kasi napakaganda po ng explanation dito ni Secretary Garin kung gaano po walang modo si Lepeste. Tandaan nyo po pag binigyan ka ng franchise ng gobyerno, maano ko lang po kayo pag binigyan po kayo ng franchise ng gobyerno, ibig sabihin, nagtitiwala sa iyo ang gobyerno na ikaw ay magiging pakinabang. Tama, mali? Tama. Bakit ka magiging pakinabang? Dahil magiging katulong ka ng gobyerno para matulungan mo ang taong bayan. Kasi ang gobyerno, ano po ba ang gobyerno? Tumutulong sa taong bayan. Pero ikaw binigyan ka ng prangkisa ng gobyerno. Binigyan ka ng 25 years. Binaliwala mo. Hindi ka nagko-comply. Hindi ka man lang kumilos. Ginamit mo ang oportunidad na binigay sa iyo ng gobyerno na prangkisa para gamitin mo bilang reference o iyong credentials para makakuha ka sa private firm. Yun na nga po ang Meralco. Ganyan po ang ginawa ni Lepeste. Diba? Ginamit niya ang gobyerno bilang credentials niya. Siyempre, kilala na siya. Siya ang Solar Philippines. Ginamit niya yon para makuha niya tong Meralco, although etong Meralco at Espinec, Nueva Ecija Corp ay talaga namang ibang kumpanya. Pero pinabayaan mo yung solar ng bayan. Ano po ba yung solar ng bayan? Kailangan mo mag-comply yon dahil para yon sa taong bayan. Yun ay may kontrata ka sa gobyerno na ang gobyerno ay ang mandato ay tumulong sa mamamayan. Ibig sabihin, walang niya po si Libiste. Bakit? Wala siyang pakialam sa taong bayan. Pinagtiwalaan siya ng gobyerno para etong company niya na solar ay makatulong na makamenos ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng mahal na kuryente. Pero ano pong ginawa niya? Ano pong ginawa niya? Talagang ginawa niya, hindi niya na tinrabaho.
Proud pa siyang i-explain yun. Pakinggan nyo. Hmm. Oh, sandali lang ha. Pakinggan nyo. Sandali lang po ha. Sandali lang po. It came from varying years. But out of the 43, we terminated na, including the 24 and 25. So 24 and 25, we terminated 28. And then previous to that, we already terminated 4 pa. So 32 ang total na na-terminate yan. What could be the reason for terminating a contract? For various reasons. For non-performance, you don't follow your work plan, or violation of the contract, or you can relinquish it actually. Narinig nyo po yun? Non-performance po. Ibig sabihin, si Lipeste po, wala pong pakialam sa taong bayan. Kasi kung may inisyatibo ka po, na gawin po yung kontrata mo at prangkisa mo, saan? Sa gobyerno, gagawin mo eh. Kasi bakit? Sasabihin niya, ganito, makakatulong ka, kanino? Sa taong bayan. Mababawasan mo ang mababawasan mo ang kuryente ng ordinaryong Pilipino. Kaya ka nga kinuha ng renewable energy ng gobyerno para makatulong ang gobyerno sa taong bayan. Kaya ka kinuha, ikaw ang magiging instrumento ng gobyerno para maibsan ang problema ng taong bayan. Yung pala, hindi po siya nag-perform. So walang iya po. Hindi ka nag-perform sa sinumpaan tungkulin mo sa DOE. Na yung DOE at gobyerno may pangako sa taong bayan na ibababa ang kuryente dahil nga pumapasok tayo sa renewable energy. Nangako po siya ng mga kilowatts, mga kuryenteng maisusupply niya sa DOE at ang DOE naman po isusupply sa taong bayan, pero hindi po siya nagsusupply. Hindi po siya nagko-comply. Anong klaseng tao yon? Na kaya pala ginaganito niya ngayon ng Cabral Files na leche na yan para matakpan niya to. O, diretso natin. So in this case, marami pong violation. Basically, walang na-deliver. So we terminated. And once you join the green energy auction, that's even there's more commitment to that because the commitment, ang gobyerno, bibilihin namin yung electricity for 20 years at a certain rate. And that's to make sure that this projects come in. Because no-offer namin yan para to make sure that you have financial closure na matutuloy yung project. Now, come 2025, December 25, 2025, all these projects, 32 projects, have been terminated kasi walang delivery. There's nothing like reporting of their progress of their permitting, if they follow their work plan year on year, renewal of performance bonds which they didn't renew. So ang daming violations and just the bottom line. Hindi po nag-perform. Binigyan sa ng prangkisa, hindi nag-perform. Ngayon, ito po yung sinasabi ko sa inyo nakaraan. Ginamit lang ni Lipeste itong prangkisa na binigay sa kanila ng gobyerno bilang credentials. O, kami ang Solar Philippines. Biro mo, napakakupal po ng pangyayari na to. Ginamit niya na po yung salitang Solar Philippines. Gamit mo na yung Solar Philippines sariling atin, Solar Philippines. Tapos itong Solar Philippines, ginago lang ang gobyerno. Oh, kita mo? Di ba in-expose ko nga sa inyo to 2018, 2019, nag-avail ako ng Solar Philippines ang may-ari. Tapos, nakipag-coordinate na kami sa Meralco. Ibig sabihin, matagal niya na yan. Matagal niya na nang ginagawa yan. Ginamit niya tong credentials na to na inaward ng gobyerno para makakuha siya ng iba't ibang private firm. Wag kami, boy. Diba? Parang pag sinabi, nag-apply ka, sa ka-graduate, Lasal. Lasal po ako Oh. Mas kukunin ka, Lasal ka Parang gano'n. Siya,
Anong solar ka? Solar Philippines. Kami po yung may hawak ng prangkisa ng gobyerno for 25 years. Uy, putik, magaling to ah. Ito yung nakuha ng gobyerno. Ibig sabihin, stable company. Tama? Nagigets nyo? Ibig sabihin, stable company. May 25 years contract sa gobyerno, stable. Hindi malulugi. Ngayon, ang Meralco, nakita yun. Oh, nakita ng Meralco. Uba, okay to. Ito yung Solar Philippines. May kontrata sa gobyerno to ng 25 years. Hindi malulugi ito. Oh, kaya to napili ng gobyerno kasi siguro maayos, kumpleto. Yan ang ginamit ni Lipeste. Tama, mali. Nabubuko ka na. Time is nothing. There's nothing. There's 0 megawatts by 2025. So we have to cancel. Kasi what's the point, no? Why are they Pero nyo po so many darating nyo, 0 megawatts. Ganun po kamahal ni Libiste ang Pilipino. 0 megawatts po. Wala siyang binigay sa DOE. Hindi po siya nag-comply. Ngayon kung sasabihin yung magaling na congressman yan may malasakit, dito pa lang po. Di ba? May malasakit ka ba? Ginago mo yung gobyerno na ang mandato mabawasan ang kuryente ng taong bayan. Hindi ka nag-comply. Hindi naman yung gobyerno ginago mo eh. Yung taong bayan. Dahil ang gobyerno, instrumento lang yan ng taong bayan. Yan ba yung concern? Because if they're not going to deliver anyway. Secretary, gaano katagal nila hinord yung contracts na ito and how much power were they supposed to generate by 2025 December? There are different dates kasi ng mga contracts. And then some contracts were issued in 21, meron ding 22, meron ding 2019. Iba-iba siya eh. Actually, after siguro ng issuance ng, I can't remember exactly when they issued the franchise, yung dumami ng dumami because I guess they were excited about being the pioneers of renewable energy in the Philippines. So varying different contracts. Tignan mo, pioneer ka pa. Pioneer ka pa. Dala-dala mo pa yung logo na solar, nakadikit pa yung Philippines. Ibig sabihin, our very own product. Di ba? Sa ating produkto to, Solar Philippines. Tapos malalaman mo, ginago lang yung gobyerno. Aray ko. Pero matagal-tagal na rin nilang hinawakan. Sino 5 years din. Okay, kung 5 years, and gamitin natin time frame is 5 years. So would it be correct to say na nasayang opportunity to generate power as part of the green energy program by the government dahil merong humawak na mga kontrata pero hindi nag-deliver? Definitely. Actually, sorry, just to go back to your last question. May 2017, 2018, iba-ibang dates, no? But so basically 5 years. Now, if you sit on a contract for 5 years, actually that's a violation kasi dapat may commitment ka to deliver. It's not an instant project kasi you have to get all the permits. Now, kaya medyo strict din kami now. We're strict during my time now or recent times. Strict kami magbigay ng contracts. Kasi these contracts, especially the committed ones, we already include that in the Philippine Energy Plan. That how do you call it? Sets the targets for the next 5 years, 10 years, Yes. 20 years. Tuloy-tuloy yan kasi naka-include na siya. You know? Hindi lang to sayang. It messed up the whole Philippine Energy Plan. Kita Kasi mo? marami dito talagang committed. Kita niyo po, sinira ni Lipeste yung energy plan ng Pilipinas. Bakit po? Kasi po, sa ganyan, meron po sa kontrata nila na kung ano nga yung i-comply mong kilowatts, megawatts, basta gano'n kung anong kuryente, binigyan ka ng kota. Ito, sa kontrata mo, ito ang ibibigay mong kuryente. Then, ang DOE, nakapaloob yan ngayon sa data nila. Yung data nila, ito ang makukuha natin dito sa Solar Philippines. Ito ang makukuha natin dito sa another, halimbawa kung ibang energy naman, wind energy, ito ang makukuha natin dito. Ito ang makukuha natin sa solar. Ito ang makukuha natin sa coal. Ganyan po. Pero si Lipeste po, sinira niya ang master pinakaplano ng DOE. Dahil hindi nga siya nagko-comply, lahat ng expected plans ng DOE for the coming years, nasira po. Dahil wala siyang binigay. Sinalaula niya ang gobyerno. Yan bang may concern?
nito, and we already incorporated that into our projections na will there be enough in 2026? Will there be enough in the next years? So kaya kami napupush ng mga projects para ma-meet ang increasing demand ng Philippines. But now that's out of the window. We have to redo our calculations again. Okay. When you say messed up the whole Philippine energy plan, di ba meron tayong tinatawag na energy mix, no? And I understand yung renewable energy kung saan bahagi yung solar energy. Ang plano yata to increase that to 35%, no? 35% by 2030. Okay, So from every 25. year, correct. And then so almost every year or more than once a year, we do auctions to make sure na talagang matutuloy. Kasi etong auction na to talagang pinag-aagawan to eh. It's a 20-year contract with a fixed rate. So para to ensure na come that delivery date, papasok itong power from your power plant, and that will form part of our whole grid so that the 5%, 6% increase every year ma-address ng mga bagong planta na to. Messed up, why? Because we already included this in our projection. Now, 35%, it's still doable, Crescendo. Kasi Hindi siya mapupush back, hindi siya ma-delay because of hindi this? siya delay because we'll do catch up, and we're doing catch up already. But, Biro mo. di ba, yun yung commitment eh. That was a commitment, and now we have to find other ways. Pero that was a commitment way back pa, 5 years ago, or during GEA, for example. You committed to deliver at a certain date. Ngayon wala na siya. So that's hindi lang yung violation of a contract, Christian. It's practically a sabotage of the Philippine energy plan, affecting everyone else. I mean, the rates would have gone down by 2030 at a certain level. Ang supply natin magiging manipis sa summer 2026 because of non-delivery of these projects. So yung pinapaliwanag ng Secretary sa mga viewers natin who might be finding this very technical, yan po yung konkretong epekto sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga negosyo, given the fact na napakamahal ng kuryente dito sa Pilipinas. So because of this problem and how it has messed up our Philippine energy plan. Ang isa kong tanong, Secretary, no, hindi medyo naputol yung discussion natin kagabi. Yeah. Why in the first place was this company, Solar Philippines, given those service contracts? I'm not sure, no. It happened before my time, but I think we passed naman every application. They passed naman the evaluation, and we evaluate at that time kasi we evaluate applications per applications, contract to contract. So maybe the bigger picture was not foreseen. Pero at that time also, there was that super, how did you call it? A super franchise that he got, and then there was parang the wonder boy of renewable energy or solar. So there was so much potential talaga. And I was sayangan din ako eh. I mean, there was so much potential and hype about the ability that Solar Philippines would bring in, and then the progressiveness of its owner. Nabigyan, sobrang dami, 42. That's really a big chunk of our energy needs. So I think as far as the DOE is concerned, pumasa naman siya. Should it have been flagged? I don't know, maybe. But pumapasa, kaya we've just followed the rules in accordance with the mandate that we're given. Okay, linawin lang po natin. No? Ano ba yung kumpanyang F9 ninyo? Is it Solar Philippines? Tama po? Alright, I'll explain. Kasi ito talaga nalilito yung mga tao. Yeah. Meron isang kumpanya na Yan. tatay, di ba? Oh. That's the holding company. Kaya sabi ko sa inyo Jollibee. Ayan po yung i-explain ko sa inyo sa ilang vlog natin na Jollibee. Meron pong mother company, yung Jollibee. Yun ang Solar Philippines. Etong Jollibee, Solar Philippines na tatay o nanay, pero po siya mga anak. Ito nga po yung Mang Inasal. Ito nga po yung Max. Ito nga po yung mga Greenwich. Yan po yan. Pero, yung mga anak niya yan, same revenue. Ang revenue po usapan, different kinds of brands. Pero ang revenue po, direkto pa rin kay Jollibee. Direkto pa rin sa mother or sa father. Yan po yun. Oh, yun yung ini-explain ko sa inyo. Tuloy mo, Sek Garin. Like Solar Philippines Holding Company, I think yung pangalan. Now, etong tatay na to, may mga anak yan, 3 anak niya. That's Solar ng Bayan, Solar Philippines, and Solar Philippines New Energy Company. Oh. SPNEC, which is SPNEC, we can start with the easier end. SPNEC is a holder of 3 contracts. And that company, nag-partner dyan yung Meralco Group. Yeah. They actually have about almost 90% of the ownership. And, Yung Meralco. Yung Meralco. And they're doing very well. Gusto ko tong company na to kasi they're delivering, and they're delivering on time. May mga delays then because of some technical issues, but they're delivering actually 3,500 at some point right now, part pa lang, pero they're on time, they're on track. So ang second is the Solar ng Bayan, which is the holder of the franchise. Yeah. Yun yung nakapangalan sa franchise. Ang third is Solar Philippines. I don't know if there's iba pa yung mga pangalan, but Solar Philippines is a holder of 42 contracts. So naka-separate siya, pero parehong tatay, actually isa lang yung lolo. Okay. Same one company owns it, and there's only one single owner of that holding company. Kaya isa lang tao yung may-ari ng lahat na to na companies. Yung Solar Philippines Holdings Incorporated, sino may-ari po? Bahagi pa rin po ba na may-ari si Leandro Levista? Single shareholder. Yeah, single shareholder. Well, 99% is Congressman Leo. Kita mo, siya pa rin. Siya pa rin po ang may-ari. O, shoutout kay Chair
Francis, ayan, Rachel, Ma'am Christina, shoutout Teresa Force, Annalyn, Sister Gandara, shoutout Richie, Teresa Force, shoutout Ben Manahan. So, may-ari ng SP, yung pinakatatay na kumpanya, Apa. si Leandro Lubiste. Oh, Tapos, yung, kasi kanina pinanood ko yung interview niya kay Pinky Web, no? Ang claim niya, dissolve na raw itong solar para ng bayan, para sa bayan. Okay? Tapos, hindi raw siya involved sa day-to-day activities or operations itong SPNEC. I don't know about Solar Philippines. Kasi medyo mahirap kausap si Congressman Lubiste, no? Parang, kung saan-saan niya dinadala yung usapan, eh. parang may sariling mundo eh. No? Yung itsura ni Lipeste, parang ewan ko, parang may sariling mundo, parang nakakita ng parallel universe eh. Aray ko. Okay. So, for the record, SP Holdings, yung Solar Philippines Holdings, yung mother company or father company, 99% owned by Lubiste. How about Solar para sa bayan? 100% by the holding company. Diba? Okay. So, sa kanya rin. Diretso yan. Technically, if you compute it, it's still 100% his. Okay. How about yung Solar Philippines, yung inong Same. pinagmulta? Same. Ang Same pagmamayari ay kay Holding Lubiste. company which is 100% din sa kanya. So, isang tao lang yung may-ari ng lahat-lahat talaga. How about yung SPNEC? Sabi niya Yan 90% yung- Meralco. So, kinuha, they've been, I don't know the details of the transaction, but as of today, yung pagkakaintindi namin is 11%. Sabi ni Mami Irene, no? Tiga Saturn. Mami Irene, dinilit mo pa. Basa ko na yun eh. Anak ka ng po. Ang solar, and then about 89% I assume as the MGen. We've been checking the GIS and parang ganun Din Makaraig, Susan, shoutout. may lumalabas. I don't know if they updated it recently. Okay. So, ang pinagmulta Solar Hi, Philippines. Ma'am Luisa Macmelon. Shoutout po. Shoutout po. Ingat po. Ayan ha, ingat yun sa mga Bicol. Bumubuga po ang mayon. Sa pagmamayari ni Lubiste. Okay. Yung franchise na ang meron naman yung Solar Philippines, ay Solar para sa bayan. Anong connection nitong hindi pagde-deliver ng deliverables itong Solar Philippines doon po sa prangkisang nakuha ng isang kumpanyang pagmamayari din ng Solar Philippines Holdings? Okay. There's actually as to operations and liability separate sila per company. The thing is the same owner, so there's a question of piercing the veil of corporate but si Solar Philippines in franchise kasi ang issue kasi medyo dalawa yung issue dito, Christian eh. Ayan. So, the fines is on Solar Philippines, which doesn't concern the solar ng bayan. Now, ang Yes. solar ng bayan, ang concern dyan, as mentioned by Ombudsman Remulla in one of his shows, is a question of divestment. Ito po ang issue dalawa. Ha? Painggan nyo. Kasi once, under the Constitution, sitting official, elected official at that, cannot hold a franchise. That's a violation. There's conflict of interest. Lahat na dapat hindi ka part yan kasi it's a privileged franchise given by government, most especially by the legislative. So, Alam nyo, parang sabit nga dito si parang sabit po si Ma'am Lauren dito. Sorry kasi anak niya to eh. 'Di ba? Anak niya to eh. Nagkaroon sila ng prangkisa eh. Indirect or direct or indirect eh. Sabit eh. Ewan ko lang sa pananaw ko lang po. Kasi indirect and direct sa Constitution eh. Bawal ka eh. Anak niya to. 'Di ba? nasa Constitution yan. Violation yan. So, if he says that it hasn't been, if he sold it or it hasn't, they've abandoned it, then Congress should be informed. Diba? Yun yung I think ang point is dapat tinaalam sa Kongreso kasi binigyan ka nga ng prangkisa tapos wala kang ginawa and then you abandon it. You should tell Congress so Congress can re-evaluate. Ibig mo sabihin po, yung unang kaso niya dito, oo, hindi ka na solar ng bayan, nag-divest ka. Nung nag-divest ka, ba't hindi mo pinaalam sa Congress? Yun eh. Binigyan ka ng prangkisa ng gobyerno, nag-congressman ka na, okay lang, mag-divest ka. Pero pag nag-divest ka, kailangan mong ipaalam yun sa Kongreso. Bakit? Under ka ng Kongreso, privilege yung parang lisensya yan ng driver's license yan eh. Hindi ang karapatan, privilege mo yan, privilege yung binigay sa'yo, pinagkatiwala ng gobyerno, gamitin mo ng tama, at ito nga, pinagkatiwala sa'yo yung solar ng bayan, ngayon, nag-congressman ka, magdadivest ka. Kasi nga, congressman ka na, masasagasaan mo na yung konstitusyon. Ngayon, hindi niya pinaalam sa Kongreso, basta-basta lang siya, basta-basta niya lang, binaliwala.
Delfinas World, shout out. Delusario, Cereza Force, Chanel Paris. Shout out. Annalie. somebody. That's one issue. Yun dapat yung unang ginawa na may divestment. I hope he can prove that he divested before he sat as congressman kasi it doesn't matter whether you abandon or not, pero kung hindi ka nag-divest, the violation talaga ng Constitution. And Yes. that's a case that can be evaluated by the ombudsman. You know? Ang fines naman is on Solar Philippines. Ayan. Ito na yung 24 billion. Fines. Multa. Bakit? Has nothing to do with the franchise kasi sineperate nila eh. So, ang possible na liable down would be Solar Philippines or probably the holding company or probably the ultimate owner. Dito. Pero yun nga, how about yung transfer, yung prangkisa na iba yung gumagamit ngayon? Can you explain that? Di ko alam kung iba na ba yung gumagamit nun. I'm not sure if, I haven't watched any of the interviews. Is it not the case? Walang ibang gumagamit yung prangkisa na yun? Actually, my impression is nobody's using it. They haven't done anything with the franchise. Okay, so kung yun ang realidad, basically, bakit pa siya kumuha ng prangkisa? Exactly. No? Sayang, di ba? Sayang. It's really a good franchise. It identifies the areas Yan. where yung Kita mo ayan ang tanong eh. Hindi mo pala ginagamit. Ba't mo kukuha ka ng prangkisa? Kayo nga sumagot niyan. Di ba? Bakit ka kumuha ng prangkisa? Hindi mo naman pala gagamitin. Kasi nga, parang paaralan yan eh. Di ba? Bakit? Tapos ka na sa school. Ba't mag-aano ka pa sa Harvard? Di ba? Kasi nga, ginamit niya ang gobyerno bilang credentials. Nakuha niya yan, kaya wala siyang ginawa dyan, mautak tong batang to. Ginamit niya ang gobyerno bilang stepping stone na nasa akin ang kontrata ng buong gobyerno ng solar sa Pilipinas. Siyempre, ang mga private sector, mapapawaw. Wow. Aray ko. Unang-una, may Delfinas World, thank you. Unang-una, ang background mo, may kontrata ka at prangkisa sa gobyerno, number 1. Magugulat yung mga investor, mapapawaw sa'yo. Maiisip ng mga investor, malaki ang kapasidad. Malaki ang market nito. Nakuha ng gobyerno eh. Kasi pag ano ka sa gobyerno, kailangan, malaki din ang capacity mo. Malaki ang ibubuga mo. Hindi ka basta-basta kinukuha ng gobyerno eh. Kaya sa bawat kontrata ng gobyerno, kaya nga dito sa flood control, meron silang AAA, AA sa mga kontraktor. Doon nila sinesegregate yan. Parang ganito rin. Ginamit ni Libis ito na siya ay may kontrata ng gobyerno, kaya ginawa niyang advantage yun para makakuha ng mga private sector. Kinuha niya yung advantage. Kasi makakapagtataka ka eh. Wala siyang ginawa sa solar ng bayan. So, kung wala siyang ginawa, ano lang ginawa niya? Kinuha niya lang yun as credentials. As gagamitin niya sa ibang paraan. At yun na nga nangyari. Ginamit niya po ito para sa mga private sector. Magaling. To build microgrid for far-flung areas. That's a project with a heart, no? Napakalaking impact nun sa mga far-flung communities Kita natin, mo. but nothing's been done eh. So, Okay mo? Napakalaking impact, sabi ni Secretary Garin. Kasi po, hindi. Sabi niya, why did DOE awarded? Hindi po siya nag-award, hindi po ang DOE. Si Duterte. Si Duterte po ang nag-award nito, the Lone Star. Si Duterte po ang nagbigay nito. Binigay kay Lepes itong 25 years contract. O ngayon, anong ginawa? Walang ginawa. Aray ko. others cannot do it because may franchise na naka-include doon ang area. So sayang talaga. Paki-clarify lang po. Yung prangkisa na nakuha nung solar para sa bayan, hindi ba ito ginagamit nung SPNEC ngayon? No. Magkaiba 'yon. Magkaiba rin.
Okay. There's so much corporate structuring na nangyari dito eh. But iba siya. It's a separate entity eh. Hmm. And SPNEC likely got the contracts from Solar Philippines. So it's separate talaga, Christian. Si Solar ng Bayan doesn't have any contracts, no activities, no applications in DOE, nothing. As far as we're concerned, it hasn't dealt with DOE until today. Kita Kaya wala- mo, hindi niya ginamit yung SPNEC. Ang problema nga, ginamit niya yung gobyerno para magkaroon siya ng advantage dito na magtayo ng solar sa mga private company, mga private investor. Yan ang nangyari. National activity. So, di until today. Sa Wala, gitna. wala talaga. Ay, teka lang ha, tama yan. Kay Martin ha. Ilan yung hectares niya? 136 hectares ang pag-aari ni Lipeste. Putek, 136 hectares. Lupet. Kasi di ba pag gumawa ka ng project that concerns energy, you have to go through us. Kasi regulator kami. You ask for how much should you charge, yung technical design ng mga project mo, nothing eh. Kaya I don't know what the franchise is for eh. The question is non-activity or non-performance a violation of the franchise? Congress has to determine that. Okay, kanina kasi nung pinapag-interview niya with Pinky, meron siyang binabanggit na parang less learning experience para sa kanya ito. I'm trying to paraphrase him. I think napanood niyo na po interview, no? Parang yung red tape daw, this is how you do business in the Philippines. Kaya eventually, sinarala yung kumpanya. I don't really know what happened, no? Dahil medyo hindi ganun siya kalina magpaliwanag. Okay, pero is that an excuse? No, we have so many investors. We're one of the most popular in the whole world in investment destination for renewable energy. Actually, we are Bloomberg ranked us as number 2 in the world. So, I'm not sure where that's coming from. We have investors from all over the world na they're bringing in money here. If you look at the BOI record, we have... Kita mo, ito nakakalungkot. Yung sinasabi niya daw, ang hirap daw mag-invest sa Pilipinas. Pinahiya na naman siya ni Ma'am Garin. Bakit? Yung Bloomberg daw, nag-invest na dito ng mga solar, ganyan. Marami na nag-invest. Ang kinalulungkot lang po natin dito, ito mahirap eh. Pilipino, niloko pa yung kapwa Pilipino. Ayun po yung nakakalungkot eh. Okay? Ayun po yung nakakalungkot. Wala na tayong problema eh. Inaward na sa'yo ni Digong eh. Inaward na sa'yo ni Digong. Wala na tayong pakialam doon. Nasa iyo na eh. Ano ba naman yung ikaw na mismo ang kumilos, nagkaroon ka ng Solar Philippines. Yung inisyatibo mo na, yung solar mo, na nakadikit na sa gobyerno para makatulong sa mga taong bayan. Yun po yung issue eh. Eh kaso, aminado siya na wala na. Kesyo may red tape daw, ang hirap daw magnegosyo. Eh kung mahirap magnegosyo, eh dapat di ka naka-SPNEC. Diba? Kung mahirap magnegosyo, hindi ka naka-SPNEC. 3 company pa nga na ano mo, Solar ng Bayan, Solar Philippines, SPNEC. Oh. Nahihirapan daw siya sa Solar ng Bayan. Pero mo, mahihirapan ka? Oo, ang mahirap naman kasi sa gobyerno, real talk. Mahirap po talaga sa gobyerno regarding pagbabayad. Marami po tayo experience yan. Anong pagbabayad? Yung mga gumawa ka na ng part mo, ginawa mo na yung trabaho mo, pero yung voucher matagal. Given the fact, aaminin natin yan. Given the fact, aaminin natin yan. Pero yung prangkisa naman na binigay sa'yo, 25 years. Putik, parang ABS-CBN yun, ganun yun eh. Ganun magbigay yung prangkisa ng gobyerno, 25 years. Ang masarap doon, makakatulong ka na sa gobyerno, makakatulong ka sa Pilipino, matutulungan mo yung sarili mo. Kaso iba po mindset ni Libiste. Ang gusto niya, etong nakakuha sila niyang franchise sa gobyerno, hindi siya nag-comply, hindi siya gumawa, wala siyang na fulfill. Ang ginawa niya, ginamit niya lang yung advantage para makakuha ng private sector. Aray ko. I think 1.3 trillion brought in 2025. Tama, Just for- Mami Irene. Yung, hindi kaya nga nakakatawa yung ginagawa niya. Ginagawa ko po itong Cabral Files para sa taong bayan. Eh putik ka, yung kuryente nga eh. Hindi mo natulungan yung taong bayan. Ngayon, Cabral Files. Kaya, sira ulo po maniniwala dyan. Ginagawa ko itong Cabral Files para matulungan ng taong bayan. Hindi po ako kumukuha ng sweldo. Wala kaming pake sa'yo. Binigyan ka ng break ng gobyerno para tumulong sa taong bayan. Anong ginawa mo?
ginamit mo lang yun na advantage, sinake advantage mo ang gobyerno. Aray ko. renewable energy, and more to come pa this year. So there's even the foreign Shout out Gin Ninja, nambudol talaga. Si Ibwaray. Kumbaga sa lupa. Tama si Ibwaray. Tama po, kumbaga sa lupa, hinintay niya lang tumaas ang presyo. Gets nyo? Tama yun. Hinintay niya lang yung lupa tumaas. Bumili ka ng bakanting lote, hinintay-hintay mo lang, hindi mo ginawan. Ngayon, nung tumaas yung presyo, yun na. Yun na, sinamantala. investors are coming in, they would have a harder time. Pero it's not a reason to give up on the franchise, on the responsibility. Kasi everybody goes through that, but I'm not sure what hurdles were encountered. Kagabi, meron kayo binabanggit nung flipping na... Yan na, yan, flipping. Alam Yan kasi, po tawag. there's a flipping in the sense. Ayan na. Pakinggan nyo po, ito yung binabanggit, flipping. Ayan yun, flipping. Yung sa lupa, ayan. Na, di ba yung mga bumibili ng lote, tapos inupuan lang, naghihintay ng the right time to sell it at the right price. Na? Yung parang nagsispekulate. Yes. Siguro, in a few years to tataas tong presyo nito. Yes, ganyan ang ginawa ni Lepeste, flipping. Yun ang tawag. Bumili ng lupa, inintay taon, dalawa, tumaas, sa pool. I'll buy it cheap and then I'll sell it high. I won't even put a fence there, no buildings, nothing. Hindi ko ayusin yan. Hintay lang ako bibili. That's what happens to some of our developers, especially those given previously earlier in the early days of renewable energy here. They just get a contract, they apply for it, comply with the requirements, and then for years on years, kasi pag nakuha mo yung contract, nakareserve pa yung area sa'yo eh. Walang iba pwedeng pumasok eh. Corner You block na. off everything. Na-corner mo na yan, na-hijack mo na. So what they do, same like flipping a property. You don't do anything, you don't apply for a permit, basically you just wait it out until Tama. somebody. Halimbawa, may binigyan sa kanyang pwesto. Yan, ito, pak. Inano niya lang yun. Inano niya lang yun. Binakantehan niya lang yun. Ngayon, eto na. Nung tumaas na ang mga presyo, ayan na, diyan nagsikilos. Diyan na siya umatake. Magaling. Wants to start a renewable energy company, project, and then you sell it to them, yung contract lang, without doing anything. Ganun po ba And nangyari that's dito? Ganun po ba yung ginawa ni Lebiste? It seems. It seems because it seems like the pattern eh. Because we've seen that in other investors also. That's why ngayon ang mga bago na contract may blacklisting na kami kung ginagawa mo yan. In fact, we made it more difficult to assign or transfer a contract. We can make the rules so strict, but di ba, Christian, you cannot. How do you say it? A contract or a franchise is a privilege given to you by government. Privilege. Because ano yan ikaw ang napili ng gobyerno para gumawa ng itong proyekto. In this case, a solar power plant. With the expectation of government that you will deliver, no? So a privilege comes with responsibility. You cannot monetize the privilege given to you by government without doing the responsibility. parang it frustrates me so much, and I don't want that kind of investor here in the Philippines and in DOE. And that's what we're trying to avoid. That's why we terminated 168 yata na contracts, because some are legit naman yung termination. Pero mo bata pa manggagancho na, no? Aray ko. Grabe, no? Pepe Malonzo, shout out. Shout out, pare. Diba? Bata pa manggagancho na. Kaya pala maingay. Tapos kakasuhan niya si Yusek Claire. Tapos tinanong siya, ba't di mo kasuhan si Remulla? Kaibigan po ng mama ko. May ganun ba? Di ba? Pag naghahanap ka ng liability, pag naghahanap ka ng talagang hustisya para sa sarili mo, may mili ka. Ikaw lang ang anuin ko. Wag si ombudsman, kaibigan niya ng mama ko. Aray ko. Yung issue na to, nagsimula po to kay ombudsman. Na nilait-lait, dinuro-duro siya dahil sa pagiging panggagancho niya. Tapos si ombudsman di mo kakasuhan. Kakasuhan mo si Yusek Claire.
na nag-react lang sa sinabi ni Ombudsman kasi kaibigan mama niya? Sira ulo ka ba? Tama. Tama, Vancouver. Power tripping ginagawa mo. Aray ko. May reason for termination, or they give up na sila, so they give us back the ano. But some are like talagang walang ginawa at naghintay lang. And we've seen that pattern in so many. And this is similar to those patterns. That we've Okay, seen. tamo? Yung Lepeste, hindi lang ikaw yung gumawa niyan. Kumbaga, marami na raw gumawa niyan sa DOE. Ang hindi lang matanggap ng DOE, sarili nating Pilipino, ginawa yan at ikaw yon. Yun ang hindi matanggap ng DOE. Yung mga investor, ginagawa daw yan. Pero ikaw, sariling Pilipino, na sinasabi mong peste ka na tumutulong ka para sa Pilipino ka, ikaw ang gumagawa ng ganyan. Hawak-hawak mo pa ang logo na Solar Philippines. Hindi ka nahiya. Pero mo alam mo yung ganyan dapat na mindset mo. Dapat meron kang mga Ramon Ang. Ganyan yung mga mindset. Talagang masasabi mong philanthropist, philanthropo, tumutulong talaga. Oh, ikaw wala eh. Piloso potasyo ka eh. Aray ko. Di ba? Kung sasabihin mong para sa Pilipino ka, at hindi ka nag-comply sa solar ng bayan. Oh, hindi ka nag-comply kasi nga ginamit mo lang as advantage yun. Oh, terminate yun na 32 service contracts ni Lubiste. Ito yun. Walang ginawa. Wala talagang galaw to. Kaya hindi niya rin na-transfer, hindi rin nag-relinquish, hindi rin no application for termination. We just canceled. Wala bang paliwanag sa inyo at all? Wala po. That's what's frustrating for us. We send them letters. Please update your progress, because they should every year. Yung work plan nyo, sinusundan nyo ba? Or do you, what are the permits? They don't update us. We ask, they should renew their bonds, performance bond every year. No, yun pa yung isang problema. They just let it expire. No renewal of bonds. So there's nothing really. Nothing. If you pero go to mo this area, kasi po may bans yan sa gobyerno eh. Bans. Kumbaga may bans, parang tax yun eh. Babayaran mo. Wala. Wala po siyang binibigay. Hindi daw po nagko-comply. Nag-i-email ang DOE. Wala. Ganyan ba ang para sa Pilipino? Siyempre yung DOE po, oy, Jake Magnus, matulog ka na, oy! Aray ko. Tol, matulog ka naman, tol. Ngayon na ako nag-live, oh. Tulog ka na, tol. Diba? Ang hirap ng pagiging PBBM vlogger, eh. Kung may nagbabayad lang sa atin, matutulog na ako, eh. Aray ko. Hirap, eh. Diba? Ito, literal na for the views. Walang nagbabayad sa atin, eh. Kailangan, eh. there's not a single solar panel there. So what else are we supposed to do? Should we just wait it out? Kahit they're supposed to deliver already. Of course, we have to terminate. We need more investors, and we want to open up the country for more areas to develop solar power plants. Yung bang Solar Philippines na pinagmumulta po ninyo, blacklisted na rin po ba ito? This, I had to check if it's already Ay, done. the family of three, thank you po. But yes, that's the plan. Iba blacklist itong isang kumpanya Hindi pala na-terminate. So I don't know if the process has been done, but it's already in our contracts na. Oh, Pwede kang iba. blacklisted ka na. Yari ka ngayon, 24 billion ka ngayon. Yan ang sinasabing yan ang mga naranasan mo pag manggagancho ka Blacklist if DOE decides so. Mukha bang Secretary? Mukha ba naisahan ni Leandro Lubiste itong pamahalaan? Ayan na. Naisaan ba ni Leandro Rubiste yung pamahalaan? Ayan, tignan mo. Uy. Naisahan yung I don't want to malign him directly kasi Just stick to the facts based on what you've discovered. Parang why not deliver? Because really it's an opportunity. When you win a green energy auction, you're assured of a stream of income for 20 years. Maganda negosyo yan. What we ask is you deliver such capacity at a certain date and for 20 years. I don't understand why won't you pinag-aagawan yan Why won't you develop the project? It's no excuse yung mga permitting and what the red tape is. It's there, but people are able to deliver. We are 25% renewable already. Kaya ang dami pumapasok. This is an exception. So parang
parang we were disillusioned by this, no? Scam. It's very disappointing. Kaya parang yun nga, nagamit yung contracts namin Kita for something mo? else, not to produce power, but for something else. Na-monetize siya just for that. Daddy Armin, thank you. Mami Irene, thank you po. Ang ligalig yung dalawa, saan sa kayo nagpupunta? Diba? Sabi sa inyo, nagamit yung kontrata ng gobyerno. Diba? Kasi pag nakakita ng ang private sector ng kontrata, magugulat yan. Putik yan yung Solar Philippines, nakakuha ng 25 years franchise ng solar. Ibig sabihin, legit. Ibig sabihin, may kapasidad. Ibig sabihin, kaya at may ibubuga. Yan ang ginamit ni Lipeste para magkaroon ng maraming investor na private company. At yan na nga ang Meralco dahil nakitaan siya na maibubuga at baka pa ang prangkisa ng gobyerno. Ngayon, ginamit niya yon. At hindi niya na inintindi ang solar ng bayan. Wala na, hindi niya na inintindi. Kasi nga, unang-una, pag private sector po, mabilis ang pera. Private sector yan eh. Less pagod. Private sector yan eh. Less pagod talaga. Pag naumpisanan mo, nalatag mo, private sector nagagalaw. Yung nakabili. Ganun yun eh. Kaya ginawa niya, gumawa lang sila, then private sector na binenta niya na sa private sector. Yung Nueva Ecija. Wala na. 11% na lang sila doon. Ang natira, sa Meralco na. Oh. Kesa sa gobyerno, oo, long contract. Long contract po sa gobyerno. Pero, minsan, may delay sa pagbabayad. Maraming gagawing proseso sa pagbabayad. Unlike private sector, isang cheque lang, release na. Sa gobyerno, marami pang clearing, dadaan pa sa finance, dadaan pa sa mga eche-bureche. Yan ang ginawa ni Lipeste. Diba? Oh. Cruz Ulo, patulog ka na! Putik, magkabila itong dalawan to. Pinagtitiro. Shoutout tol Chris Ulo, mag-subscribe kayo. Jake Magnus, Chris Ulo ha. Makikita nyo na po kami, magsama-sama kami sa Vengador. Diba? Yan po yun. Kala yata ni Lipeste, tanga tayo eh. Hindi po kami DDS. Tanga-tanga. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila.
Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.